Pinag-iisipan na ng ina ng batang nalapnos ang balat dahil sa lumiyab na cellphone sa kanyang bulsa kung magsasampa sila ng reklamo sa Department of Trade and Industry. Ang mga eksperto may payo para di madisgrasya sa mga depektibong gadget. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Bukod sa mga daliri, nagtamo rin ng first-degree burns sa kanyang hita ang 12 anyos na si May, di niya tunay na pangalan. Nasunog ang bahagi ng palda ni May matapos umanong magliyab ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kwento ng biktima, hindi raw niya naramdamang nag-init ang kanyang cellphone. Hindi naman daw niya ginagamit ang cellphone noon. Naman po sana kayong maglagay ng cellphone po sa palda ninyo po pag mainit. Kasi po baka po sumabog rin po siya. Dati na raw nag-iinit ang cellphone ni May sa tuwing gagamit siya ng mobile data para mag-internet. Pero hindi raw niya ito pinapansin. Ayon naman sa kanyang ina, isang linggo matapos nilang mabili ang cellphone, nasira na agad ang charger pin nito. Naayos naman pero nasira raw muli. Kaya universal charger na lang daw ang ginagamit ng bata. Pinag-iisipan na ng ina ng bata kung magrereklamo siya sa opisina ng Department of Trade and Industry o DTI laban sa binilhan nila ng cellphone. Dati na rin naging ugat ng disgrasya ang paggamit ng cellphone, gaya na lang na nangyari sa isang dalagidas sa Sipocot, Camarines Sur. Nasawi ang 13 anyos na si Judy Ann Ahero habang ginagamit ang naka-charge na cellphone. Lumabas sa investigasyon na nakuryente ang biktima. Ayon sa ina ni Judy Ann, naabutan niya ang kanyang anak na nakasubsob sa sahig. Hawak pa ang cellphone at wala ng buhay. Sak na po, wala pong nakaalam. Alam po sa gusto siguro ng anak kong makakontak sa mga kapatid niya. Ginamit mo yung charger. Aminado naman si Aling Maylin na matagal nang sira ang kable ng charger ni Judy Ann. Inayos lang daw ito ng nakatatandang kapatid para may magamit dahil wala silang pambili ng bago. Ayon sa mga eksperto, karaniwang nagiging depektibo ang isang gadget dahil sa labis na paggamit o kung may manufacturing defect. Ang ganito mga gamit posibleng mauwi sa tuluyang pagkasira o pagkasunog. Kaya paalala ng mga otoridad, iwasang bumili ng mga gadget sa kung saan-saan o yung mga hindi aprobado ng DTI. Iwasan din ang paggamit nito habang naka-charge. At kung matagal nang nagiinit o namamatay ang cellphone, mabuting ipasuri na ito para makaiwas sa disgrasya. Bernadette Reyes, GMA News.